that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Pagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila online devotion. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa talata na ating pagbubulay-bulayan sa Hosea, Kabanatang 1, talatang 10. Hosea, Kabanatang 1, talatang 10. Gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Ang talata pong ito ay bahagi ng nauna pong kwento tungkol sa pagtawag ng Diyos kay Propeta Hosea. At may pinapagawa ang Diyos sa propeta. At ang pinagawa ng Diyos kay Propeta Isaiah bilang pagpapakita ng halimbawa o nakikita ng mga tao, ang siya ay mag-asawa ng babae na maraming naging mga asawa o maraming naging asawa. Pwedeng babaeng bayaran o kaya prostitute. At sinunod naman ito ni Propeta Hosea bilang pagpapakita ng Diyos sa kanyang pagtingin sa kalagayan ng kanyang bayan. May mensahe ang Diyos at ito yung paraan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hosea. At nakipag-asawa nga siya na ang pangalan ay si Gomer at nagkaroon po sila ng 3 mga anak. At ito po yung mga representation, sila ang mga naging representation ng mga kahulugan. Bakit iyon ang kanilang mga naging pangalan? Si Jezreel, panganay po ay si Jezreel. Ang pangalawa po ay si Lo-ruhama. At ang pangatlo po ay si Lo-ami. Yan po yung kanilang mga pangalan. At lahat pong yan ay mayroong mga kahulugan. Maaaring napakahirap para sa isang propeta na gawin iyon, pero sinunod niya ito at nagkaroon po ng mga bunga ng supling ang kanilang pagsasama upang maituro lang ng Diyos kung ano yung kalagayan ng Israel that time. Dahil gusto pa rin ng Panginoon na manumbalik ang kanyang bayan sa Kanya. At pagdating po ng araw ay darami sila kasi dami ng buhangin sa dagat ang bilang, hindi mabilang sa sobrang dami. Noong time na yon sinasabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. At darating ang panahon na sasabihin din naman, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon, sa pamamagitan ng pag-aasawa ni Hosea sa isang naging prostitute na katulad po ni Gomer. Si Hosea ay nagre-represent o kumakatawan sa halimbawa ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa kabila na ang kanyang asawa ay alam niya na hindi magiging tapat
sa kanya. Bagamat nagkaroon na sila ng mga anak, mga supling, pero alam ng Diyos na ang naging asawa ni Hosea na si Gomer ay hindi po ito magiging tapat sa kanya. Pero God is God, na patuloy na nakikisama, patuloy na nagmamahal. Kahit pa nagkakasala ang kanyang minamahal, patuloy pa rin ipinapadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Tayo man po ay mga makasalanan, hindi po karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Pero dahil sa habag, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit na paulit-ulit, repeat po tayo sa ating buhay, sa kaugnayan natin sa Panginoon, ay hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. At wag naman na sana nating abusuhin yung pagmamahal na iyon. Nakatulad ni Propeta Hosea, patuloy siyang naging tapat sa kanyang asawa kahit na may iba pang mga naging kaugnayan na mga lalaki sa buhay ng kanyang naging asawa. Ganon din po ang Panginoon sa atin, na magpahanggang ngayon ay patuloy siya na nagpapaabot, nagpapadama ng kanyang pag-ibig. At patuloy po tayong mamuhay sa pag-ibig ng Diyos na naririyan ng tukso ang kasalanan, ngunit patuloy tayong mapaalalahanan na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay patuloy na umaabot sa atin at hindi na po tayo iniiwan o pinababayaan man. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na nagpakita na, nagpadama na sa pamamagitan ng Biblia, ng pag-ibig po ninyo, ng pagkakaloob ng pinakamahalaga sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Mula sa pagkakasala, mula sa pagiging makasalanan, tinawag mo kami, gumamit ka, kumasangkapan ka ng mga tao para makakilala kami sa Panginoon, sa inyo, Panginoon. At sa pagkakakilala namin ay unti-unti na binabago, inaayos ang aming buhay, ang aming lumang pagkatao, Panginoon. Salamat pa rin hanggang ngayon, O Diyos. Patuloy kang tumatawag, nagmamalasakit. Patuloy ka, Panginoon, na gumagabay at patuloy na kumakasangkapan ka ng mga tao para mabago po ang aming buhay, Panginoon. Salamat sa pag-ibig po ninyo, O Diyos. Salamat sa pagmamahal po ninyo. Kahit kami, Panginoon, hindi karapat-dapat. Kahit kami, Panginoon, ay nagiging taksil. Kahit kami, Panginoon, ay tumatalikod sa aming kaugnayan at relasyon sa inyo, O Diyos. Pagpalain mo sila na naabot ng tinig at ng mensahe na ito. Patuloy na padaluyin mo, Ama, ang iyong habag, ang inyong kalinga. Gabayan ng banal mong Espiritu at patuloy kaming mapaalalahanan ng pagmamahal po ninyo. At salamat sa patuloy na pagtanggap ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami na sikapin namin sa aming mga buhay na lumakad ayon sa inyong kalooban sa gabay ng inyong mga salita. Salamat po sa araw na ito. Gabayan po ninyo kami, ingatan, patuloy na pagpalain ang aming mga gawain, Panginoon. Binabalik namin sa inyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa umagang ito. Sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.